tumigil ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka muna. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. May bigat kang dala na hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. Ngumiti ka, gumana ka, nagpatuloy ka. Pero sa loob mo may kaba na hindi mo maipaliwanag at may pagod na hindi nawawala kahit nagpahinga ka na. At ang mas matindi pa, matagal mo nang nararamdaman na may paparating na bagay, na may pagbabagong nakatayo na sa pinto ng buhay mo. Pero wala ka pang malinaw na salita kung ano iyon. Kaya manatili ka rito dahil sa dulo ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga palatandaan, mabubunyag ang pattern at maririnig mo ang isang pahayag na parang sinadya talagang dumating sa oras na ito para sa iyo. Bago tayo lumalim, may kasunduan akong ilalagay ng malinaw sa harap mo. Makikilala mo ang ilang tiyak na palatandaan na matagal nang lumilitaw sa mga ordinaryong araw mo at mauunawaan mo kung bakit hindi iyon basta pagod lang o pagkakataon. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na pattern na tahimik na humihila sa iyong loob at nagpapabigat sa iyong lakad. At bago tayo matapos, may isang deklarasyong ihahayag ko sa iyo na hindi lang para pakinggan, kundi para tanggapin mo bilang katotohanang matagal nang kumakatok sa loob mo. Hindi ito dumating ng nagkataon. Dumating ito sa iyo na parang liham na inihatid sa tamang pintuan, sa tamang sandali, sa oras na alam ng Diyos na kaya mo nang marinig ang hindi mo noon kayang tanggapin. May mga mensaheng dumarating sa buhay mo sa paraang hindi maingay, hindi dramatiko, ngunit paulit-ulit at imposibleng baliwalain. At kapag ang puso mo ay nagsimulang makilala ang mga ito, saka mo mauunawaan na may ginagawa na ang langit sa iyong landas, kahit hindi pa malinaw sa mata mo ang lahat. Maaaring napapansin mong nagigising ka sa iisang oras ng sunod-sunod, na para bang may kamay na marahang kumakatok sa iyong kamalayan bago pa sumikat ang araw. Hindi mo naman pinipilit yon, hindi mo naman kinukwento sa lahat, pero alam mong hindi iyon simpleng hindi pagkakatulog. May tahimik na paggising na nangyayari sa loob mo kasabay ng pagbangon ng katawan mo. Maaaring napapansin mong biglang bumabagsak ang loob mo sa mga sandaling wala namang malinaw na dahilan. Isang minuto ay maayos ka, sa susunod ay parang may lumamlam na liwanag sa dibdib mo. At hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi ka sinisira ng damdaming iyon. May inilalantad lang itong bahagi mo na matagal nang sumisigaw para mapansin. Maaring napapansin mong ang mga usapang dati ay normal at magaan, ay biglang pakiramdam mo ay walang laman na. Naroon pa rin ang mga tao, naroon pa rin ang mga salita, pero may distansyang tumutubo sa pagitan ninyo na hindi mo sinimulan at hindi mo rin maitago. Ito ang dahilan kung bakit minsan pakiramdam mo ay mag-isa ka kahit may kasama ka. Maaaring napapansin mo rin ang mga bilang, ang pag-uulit ng mga oras, ang mga pagkakasabay-sabay na hindi mo maipagkibit balikat. Isang numero sa relo, sa resibo, sa plate number, sa isang pahina, sa isang random na mensahe. Ang mga iyon ay hindi basta dekorasyon ng araw mo, para silang mga kumpirmasyong sinisilip ka mula sa kabilang panig ng realidad. At kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, mapapansin mong hindi sila mga problema na kailangang durugin. Mga palatandaan sila na may umaayon na sa loob mo kahit hindi pa umaayon ang panlabas mong paligid. Ang pagod mo ay hindi lang pagod. Maaring ito ay pag-aayos. Ang distansya mo sa ilang lumang bagay ay hindi paglayo ng pagkatao mo. Maaring ito ay paglapit sa tunay mong direksyon. Ang paggising sa iisang oras ay hindi parusa. Maaring ito ay paanyaya. Ang biglang bigat sa dibdib ay hindi laging pagbagsak. Maaring ito ay pagbubukas. Ang mga numerong paulit-ulit na sumusulpot ay hindi laging himala na kailangang ipaliwanag. Minsan sila ang simpleng paraan ng Diyos para sabihing, oo, may ginagawa ako sa iyo at hindi ka na naliligaw kahit hindi mo pa nakikita ang buong mapa. Huminga ka sandali kasama ko.
Hayaan mong lumapag ang mga salita sa bahaging matagal ng pagod sa pagdududa. Huwag mo munang itulak palayo ang nararamdaman mo. Kung may isa man sa mga iyon ang tumama sa iyo, kung may isang palatandaan na parang nagliwanag sa loob mo habang binabasa mo o pinakikinggan mo ito, i-type mo sa mga komento ang bilang na 888. Ang mga daliring magta-type nyon ay hindi lang gumagalaw para sa palabas. Sumasangayon ng mga iyon sa isang pag-oo na matagal nang gusto ng iyong espiritu na bigkasin. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw, ng pagdating ng higit pa kaysa sa inaasahan ng biyayang hindi maubos sa dating sukat. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit narito ang mas malalim na bahagi na kakaunti ang nakakapansin. Ang mga palatandaang iyon ay nakaturo sa ilalim ng ibabaw at sa ilalim ng ibabaw may iisang pattern na tahimik na humuhubog sa paraan ng paghinga mo, pagdesisyon mo at paghawak mo sa sarili mo. Ang pattern na iyon ay ang pagkapit sa isang pinto na matagal nang nagbago. Patuloy kang kumakatok sa mga lumang paraan ng pag-apruba, lumang paraan ng pag-asa, lumang paraan ng pagpapatunay kahit ang buhay mo ay matagal nang humihiling na buksan mo ang ibang daan. Hindi ka tamad, hindi ka kulang, nasa isang luma kang posisyon na akala mo ay katapatan pero minsan pala ay pagkapit lang sa dating anyo ng seguridad. May mga sandali na ipinagpapatuloy mo ang pagtakbo sa direksyong dati ng gumana kahit ramdam mo na hindi na yun tumutugon sa kasalukuyang tawag sa iyo. Nagbibigay ka pa rin ng lakas sa mga usapang ubos na, sa mga inaasahan na nauubusan na ng buhay, sa mga papel na matagal nang hindi nakasya sa iyong espiritu, at sa bawat pagpilit lalong bumibigat ang loob mo. Kaya minsan pakiramdam mo ay sinusubukan mo ng maigi, pero parang walang sumasagot, hindi dahil hindi ka naririnig, kundi dahil ang tinatawag mo ay hindi na niya ugali na sumagot sa lumang anyo. May pattern na kailangang mabuwag, may postura na kailangang bitawan, may paraan ng paglapit na kailangang matapos. At hindi iyon kasalanan mo. Marami sa atin ang natutong mabuhay sa pagganap na parang ito ang tanging paraan para manatiling mahalaga. Marami ang natutong iugnay ang halaga sa pagod, ang katapatan sa pagkaubos, ang pananampalataya sa pagpipilit. Pero ang totoo, hindi lahat ng hindi gumagana ay tanda ng kabiguan. Minsan tanda iyon natapos na ang dating daan. Ang tahimik na halaga ng manatili sa pattern na ito ay mabigat. Nagsisimula itong kumain sa pag-asa mo. Unti-unti nitong pinapaniwala ang puso mo na ang tagal ng paghihintay ay katumbas ng pagtanggi, na ang katahimikan ay katumbas ng paglimot, na ang hindi pagbukas ay katumbas ng hindi pag-ibig. Pero hindi totoo iyon. Ang katahimikan ay minsan pag-iipon. Ang pagkaantala ay minsan pag-aayos. Ang paghinto ay minsan paghahanda. At narito ang bagay na madalas hindi sinasabi, hindi ka hinuhusgahan sa loob ng pattern na ito. Nakikita ka. Nakikita ang pagod mong paulit-ulit na nagpapaliwanag sa sarili mo. Nakikita ang pagsubok mong itama ang buhay sa pamamagitan ng mas maraming lakas. Kahit ang hinihingi ay hindi higit pang paghila, kundi mas malalim na paglingon. Pero may layer pang mas malalim kaysa pattern na ito. At kapag nakita mo iyon, mararamdaman mo kung bakit parang may matagal nang humahawak sa ugat ng iyong pagkilos. Isipin mo ang isang bakuran na matagal nang nakatago sa likod ng matataas na pader. Sa labas, tahimik lang ito. Sa loob, may lumang liwanag na hindi pa nabubuksan ng buo. Parang dito ka talaga nararapat, pero matagal kang pinaniwala na ang buhay mo ay ang makitid na daanan lang sa labas ng pinto. Sa bakurang iyon, may mga batong ininit ng maraming araw at malamig na ng maraming gabi. May mga pintong minsang binuksan pero matagal na ring isinara. At may isang upuang naroon pa rin, tahimik, parang naghihintay sa isang taong matagal nang hindi pinayagang maupo at magpahinga.
Ganito ang pakiramdam ng kalooban mo ngayon. May sariling lugar, sariling timbang, sariling karapatan sa liwanag, pero matagal na nakatayo sa gilid. Hindi ka ipinanganak na laging nasa labas ng sarili mong tahanan. Ngunit may isang oras sa nakaraan mo nang may nangyari na nagpaakyat sa pader, nagpaikli sa hininga at nagpatutok sa iyong puso sa pag-survive sa halip na sa pag-iral. Kaya natutunan mong pakinggan ang ingay sa labas kaysa sa katahimikan sa loob. Natutunan mong manatiling gising sa bantay kaysa humiga sa kapayapaan. At ngayon, ang bakurang iyon ay muling kumikilos, hindi pa marahas, hindi pa malakas, pero may hangin ng dumarampi sa mga dahon na matagal nang hindi gumagalaw. May alikabok ng natatangay sa mga sahig na matagal nang hindi nababagtas. May bakas ng pagbubukas sa mga kandadong akala mo ay permanente na. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka nilalayo. Inaanyayahan ka pabalik. Ang mga palatandaan, ang pattern, ang bigat, ang pagkapagod, lahat ng ito ay hindi para takutin ka. Mga palatandaan ito na may isang pinto sa loob mo na nagsisimula ng bumukas muli at ang buhay mo ay hindi na maaaring manatili sa dating sukat. Humawak ka rito ng tahimik. Hayaan mong pumasok sa iyo ang larawang ito. Huwag mo itong bilisan. Huwag mo itong ipagtabuyan. Kung ang bakurang yon ay tumama sa isang lugar sa loob mo, kung may bahagi sa iyo na biglang nakaramdam na parang may lumang gate na bumukas sa katahimikan, itype mo sa mga komento ang mga salitang "Ako ay handa." Huwag bilang hiling, bilang pag-amin. Ang salitang iyon ay hindi utos sa langit. Ito ay pagpapatunay na naroon ka na sa dulo ng dati mong pananahimik. I-type mo ang "Ako ay handa", tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil ang susunod na sasabihin ko ay ang pag-uwi ng lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng bagong katauhan mula sa wala. Ito ay tungkol sa pagbalik sa lugar na matagal ng iyo. Kahit matagal mo itong nilakbay sa labas ng sarili mo, ang bumabalik sa iyo ngayon ay hindi proyekto. Hindi rin ito listahan ng gawaing kailangang paghirapan para lang maging karapat-dapat ka. Ito ay pag-alaala. Pag-alaala na ang ilaw mo ay hindi kailangang likhain, kailangan lang nitong payagang magningning. Ang loob mo ay hindi kailangang piliting umangat, kailangan nitong pauwiin. Maraming taon mong inakalang ang solusyon ay mas marami pang ipaglalaban, mas marami pang patunayan, mas marami pang ayusin sa pamamagitan ng sariling lakas. Pero ang tunay na daan ay mas banayad kaysa roon. Ito ay ang pagtigil sa pakikipagsiksikan sa mga pintong hindi na para sa iyo at ang pagsang-ayon sa pinto na matagal nang bukas sa loob ng iyong pagtawag. May dalawang maliliit na paghawak na maaari mong gawin, hindi bilang obligasyon, kundi bilang angkor. Una, sa pagsisimula ng araw mo, bago ka pa sumabak sa ingay, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at sabihin mo ng tahimik, "Narito ako." Hindi para kumbinsihin ang sarili mo, kundi para ipaalala na ang iyong presensya ay totoo at hindi mo kailangang patakbuhin ang sarili mo para mapansin. Ikalawa, sa pagtatapos ng araw mo, bago mo hayaan ang isip mo na muli pang mabuhay sa lahat ng kulang, pangalanan mo ang 3 bagay na hindi mo kailangang habulin ngayon. Hindi ito katamaran. Ito ay pag-aalaga sa bakurang matagal nang gustong mabigyan ng katahimikan. Kapag ang loob mo ay inalagaan, mas malinaw mong maririnig kung ano ang dumadaloy at kung ano ang dapat ng bitawan. Hindi mo kailangang magdala ng buong langit sa balikat mo. Hindi mo kailangang patunayan ang pagka-espesyal mo sa pamamagitan ng pagkasira mo. Ang hinahanap sa iyo ay hindi pagkapudpod. Ang hinahanap sa iyo ay pagiging mabuting tagapangasiwa ng ipinagkatiwala na sa iyo sa simula pa lang. Ang ilaw, ang pinto, ang bakuran, ang tahanan sa loob. At habang mas pinapayagan mong bumalik ang sarili mo sa sariling lugar, mas humuhupa ang dating bigat. Hindi ka ginagawang iba. Ibinabalik ka sa anyong matagal nang nakatago sa ilalim ng takot.
O kung may bumisita sa puso mo habang sinasabi ko ito, kung may mukha kang naalala, huwag mong balewalain. Minsan ang isang mensahe ay hindi para lang sa iyo. Minsan ito ay para sa iyong iniisip sa mismong sandaling iyon. At kung may isang tao kang naalala na tahimik, pagod at matagal nang nagdadala ng bigat na walang nakakakita, baka ito ang sandaling dapat mong ipasa sa kanila ang parehong liwanag na tinanggap mo. Ang nagsisilbing pakikibahagi na iyon ay hindi produkto ng pagkahumaling. Hindi ito ingay, isa itong pagdadala. Sa mga sandaling ganito, ang pag-abot ay nagiging pag-aalaga at ang pag-aalaga ay nagiging tulay. Ipadala mo ito sa taong iyon bilang kabutihan, hindi bilang mungkahi lang, kundi bilang mahinahong paglalagay ng mensahe sa kanilang kamay. At ngayon, bago tayo pumasok sa huling pagtatakda, nais kong maramdaman mo kung gaano nakalalim ang pag-ayon na nabuo sa loob mo sa mga sandaling ito. Hindi mo kailangang ipagsigawan. Sapat ng alam mo, sapat ng nakita mo. Kung ang lahat ng ito ay tumama sa isang bahagi mo na matagal nang naghihintay ng malinaw na pag-oo, hayaang ang munting pagsang-ayon mo ay maging iyong amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, bilang simpleng pagsang-ayon na may mga bagay na narinig mo ngayon na totoo sa iyo bago mo pa man ito marinig ng buo. Huminga ka ng dahan-dahan. Hayaan mong manahimik sandali ang paligid mo. May isang taong pumasok sa isip mo habang naririto tayo. Maaaring siya ay tahimik at pagod na pagod sa pagtatago ng bigat. Maaaring siya ay palaging naglilingkod pero bihirang alagaan. Maaaring siya ay matagal nang naghihintay ng salita na hindi nagmumula sa takot kundi sa liwanag. Kung ang mukha niya ay lumitaw habang binabasa mo ito, huwag mong husgahan ang pagdating niya. Iyon ang taong kailangang makarinig nito ngayon. May mga tao sa paligid mo na hindi kailaman aamin ng bigat nila pero ramdam mo sa kanilang mata. May mga taong palaging maayos sa panlabas, pero sa loob ay humihingi ng pahinga. May mga taong matagal nang itinulak ang sarili sa gilid ng sariling buhay at ngayon ay may puwang na para sa kanila. Kung may isa sa kanila ang lumitaw sa isip mo, ipadala mo sa kanila ang mensaheng ito bilang pagdaloy ng pag-asa. Hindi mo kailangang gawing komplikado ang pagpapasa. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Minsan, ang pinakasimpleng pag-abot ay siyang pinakatamang pag-aalaga. Kung ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, maaari rin itong dumating sa kanila sa tamang oras. Bago tayo magsara, nais kong itatak sa iyo ang huling pag-amin. Ikaw ang pinili para marinig ito ngayon hindi dahil mas malakas ka kaysa sa iba, kundi dahil handa ka ng tanggapin na hindi mo kailangang manatili sa lumang anyo ng iyong pagkapagod. May pagkilos na matagal nang hinihingi ang iyong pagsang-ayon. May landas na matagal nang naghihintay na lakaran mo nang hindi ka na umaatras. Kung ang naramdaman mo ay ang pagdikit ng lahat ng bahagi mo sa iisang katotohanan, itype mo ngayon ang mga salitang "Ako ay pinili." Hindi bilang pangarap, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon, bilang tahimik na selyo ng loob mo sa lahat ng dininig mo rito. Dahan-dahanin mo. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang magsabi ng pakikibagay na matagal nang ginagawa ng iyong espiritu. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay binabalikan. Ikaw ay iniaangat mula sa dating bigat na hindi na dapat maghari sa iyo. Ikaw ay inihahanda para sa isang pinto na hindi mo kailangang pilitin. Ikaw ay hindi naliligaw. Ikaw ay pinapauwi. Ikaw ay hindi iniwan. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay hindi tinigilan sa gitna ng daan. Ikaw ay nasa mismong lugar kung saan ang liwanag ay nagsisimulang tumawag sa pangalan mo ng mas malinaw kaysa dati. Sa sandaling ito, sa buong mundo, may iba ring tumatanggap ng parehong pagkilalang ito. May iba ring marahang nabubuksan ang loob. May iba ring nakaririnig ng katahimikan na hindi pala pagtalikod kundi pagdating.
Bahagi ka ng isang bagay na hindi sumisigaw para mapansin at iyan mismo ang dahilan kung bakit ito totoo, nakatatak na. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay hindi naiwan sa gitna ng daan. Ikaw ay hindi naglalakad sa hangin na walang direksyon. Ikaw ay nasa mismong bahaging iyon ng buhay mo kung saan ang tahimik na pag-oo ng langit ay nagsisimulang maramdaman ng puso bago pa man ito makita ng mata. Ikaw ay pinagtitibay sa mga sandaling dati ay tinatawag mong paghihintay. Ikaw ay binibihisan ng mas malalim na kapayapaan kaysa sa dati mong alam. Ikaw ay hinihila palapit sa sarili mong tahanan, ang lugar sa loob mo na matagal nang nakabukas pero matagal mo ring pinagdududahan. Ang pangamba mo ay hindi ang huling salita, hindi na iyon ang huling salitang tatatak sa iyong espiritu. Ikaw ay hindi dapat manatili sa labas ng bakurang matagal ng iyo. Ikaw ay hindi tinatawag para manatili sa gilid ng sariling buhay na parang bisitang walang puwang. Ikaw ay tinatawag para pumasok, huminga, maupo at maalalang ang liwanag mo ay hindi kailangang ipaglaban para maging totoo. Nandyan na ito, nandyan na sayo, naghihintay lang itong kilalanin. Ikaw ay maririnig pa ng mas malinaw sa mga susunod na araw. Ikaw ay makakakilala ng mga pinto na dati mong hindi napansin. Ikaw ay makakakita ng mga palatandaan na mas tahimik kaysa sa ingay, ngunit mas totoo kaysa sa takot. At kapag dumating ang mga iyon, hindi ka na basta mababaluktot ng pagdududa. Malalaman mo na may gumagalaw sa paligid mo ng may layunin. Ikaw ay lalakad ng may ibang bigat sa dibdib. Hindi bigat ng pasanin, bigat ng pag-uwi. Hindi ito ang bigat ng pagkawasak. Ito ang bigat ng kapayapaang dumarating kapag ang matagal ng hinihingi ng loob ay sa wakas naririnig. Magaan ito sa kakaibang paraan. Matatag ito sa marahang paraan. Totoo ito sa paraang hindi na humihingi ng paliwanag. Ikaw ay hindi kailangang humabol sa lahat ng bagay na dati mong pinanghahawakan. Ang ilan doon ay bahagi lang ng lumang anyo ng iyong pag-aaral. Ang ilan doon ay mga dating pinto na tapos na ang tungkulin. At kapag binitawan mo ang mga iyon, hindi ka lumiliit. Lumalawak ka. Yan ang ginagawa ng totoo. Yan ang ginagawa ng tahimik na pagtanggap. Ikaw ay may pahintulot na huminto sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong hindi naman kailanman nakakita sa lalim ng iyong pakikibaka. Ikaw ay may pahintulot na hindi na ipaliwanag ang bawat pagod, bawat katahimikan, bawat biglang paglayo mo sa mga bagay na dati ay kumakapit sa iyo. Ang kailangang marinig ngayon ay hindi ang boses ng mundo. Ang kailangang marinig mo ay ang pagbigkas ng sarili mong espiritu. Ikaw ay binabalikan ng isang uri ng kabutihang hindi maingay, hindi mapagmataas, at hindi nagbibilang ng iyong kakulangan. Ang kabutihang iyon ay hindi nakatingin sa katumbasan, nakatingin ito sa pag-ayon, nakatingin ito sa kung gaano ka nakatagal nagdadala ng mga bagay na hindi mo na dapat dalhin. At sa mismong bahaging iyon, may dumarating na pagputol sa dating tanikala. Ikaw ay maaaring umiyak nang hindi mo alam ang buong dahilan. At okay iyon, ikaw ay maaaring manahimik ng mas matagal kaysa sa inaasahan mo. At okay iyon, ikaw ay maaaring makaramdam na parang may natatanggal na balat sa lumang sugat ng iyong pagkatao. At okay iyon, ang pinagmamasdan mo ay hindi pagkasira. Ito ay pagbubukas ng espasyo para sa mas matapat na buhay. Ikaw ay hindi kailangang maging maingay para maging mahalaga. Ikaw ay hindi kailangang maging laging malakas para maging napapansin. Ikaw ay hindi kailangang pigain ang sarili mo para lang mapatunayan na may halaga ka. Ang halaga mo ay hindi nalikha sa iyong pagod. Nandoon na ito bago pa nagsimula ang lahat ng pagtitiyaga mo. Ikaw ay may dalang kwento na hindi pa tapos. At ang kwento mo ay hindi nagtatapos sa dating sugat. Ang kwento mo ay nagbabago ng direksyon ngayon. Ang dating daan ay maaaring naging makitid, ngunit ang makitid ay hindi ang huling hugis ng kapalaran mo.
Ang dating bitag ay hindi ang pangalan mo. Ang takot ay hindi ang tahanan mo. Ikaw ay ngayon tinatawagan na bumalik sa gitna. Hindi sa gitna ng ingay, sa gitna ng katotohanan, sa gitna ng tahimik na pagsang-ayon na ang lahat ng kailangan mong maging ay mas malapit na kaysa sa inakala mo. Hindi mo ito kailangang iproseso ng buong gabi. Hindi mo ito kailangang ipaliwanag sa lahat. Kailangan mo lang itong tanggapin ng marahan. Ikaw ay may sariling oras, at ang oras na iyon ay hindi kalaban. Ikaw ay may sariling ritmo, at ang ritmong iyon ay hindi palpak. Ikaw ay may sariling pintuan, at ang pintuang iyon ay hindi huli. May mga bagay na mas mabagal kaysa sa inaasahan mo, ngunit mas tumpak kaysa sa gusto mo. Iyan ang ginagawa ng pagdating na may lalim. Ikaw ay hindi simpleng nakikinig sa isang mensahe. Ikaw ay nakikilala ng isang mensaheng matagal nang humahanap sa iyo. Kaya ang katahimikan sa pagitan ng mga salitang ito ay hindi bakante. Ito ay espasyo. Ito ang espasyong hinuhubog para sa pagdating ng mas malalim na mula sa loob mo. Huwag mo itong madaliin. Ikaw ay naririto sa tamang sandali upang bitawan ang hindi na sumasapat at yakapin ang hindi mo kailangang ipilit. Ang pagsuko na ito ay hindi pagkalugi. Ito ay paglinis ng kamay upang mahawakan ang mas mahalaga. Sa simpleng pagpayag mo, may bumubukas na sa loob ng iyong panahon. Ikaw ay handa na sa paraang hindi mo noon kayang tawagin sa sarili mo. Ikaw ay handa na hindi dahil wala ka ng takot, kundi dahil hindi na ikaw ang inuuna ng takot. Ikaw ay handa na dahil may parte sa iyo na mas nanaig kaysa sa dating pagkabaon sa pag-aalinlangan. Ikaw ay may lakas na hindi maingay at may tapang na hindi nagpapaliwanag. Ikaw ay may pagtawid na hindi kailangang ipahayag sa lahat para maging totoo. Ang mga araw na darating ay magpapatunay sa tahimik na paghahandang ito. Ang mga pintong bubukas ay makikilala ang presensya mo. Ang mga bagay na dating mahigpit ay kusang luluwag. Ikaw ay iniaangat mula sa lumang sentro ng takot at inilalagay sa lugar na mas malapit sa iyong tunay na tinig. Hindi mo kailangang magmadali upang abutin iyon. Ngunit kailangan mong manatiling bukas. Ang pagiging bukas mo ay hindi kahinaan. Ito ang mismong daan ng pagdating. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagbabagong ito. Kahit hindi mo iyon laging nararamdaman, may iba ring dumaraan sa parehong tahimik na pagtawag. May iba ring nakikinig ng walang maingay na panlabas na suporta. May iba ring natututong hindi isara ang puso dahil lamang sa matagal silang naghintay. Magkakatulad ang daang ito kahit iba-iba ang mukha. Ikaw ay isa sa mga kayang tumanggap ng hindi nagmamayabang at iyon ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay dumapo sa iyo ngayon. Hindi para purihin ang iyong pagsisikap, kundi para kilalanin ang iyong katapatan sa gitna ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado. May kabanalan sa ganung uri ng pananatili, may kapangyarihan sa ganung uri ng pagtitiis. Ikaw ay patuloy na ipinapauwi sa iyong sarili. Hindi sa lumang sarili na laging naghahabol. Sa tunay mong sarili na marunong tumayo sa liwanag ng hindi umiwas. Kapag bumalik ka roon, makikita mong hindi ka kailangang lumikha ng bagong katauhan. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka bago ka tinuruan ng takot. Ikaw ay magkakaroon ng mga sandali ng malinaw na pagtigil. Huwag kang matakot sa mga iyon. Sa mga sandaling iyon, ang Diyos ay hindi tahimik sa iyo. Nagtuturo siya ng landas na hindi mo maririnig kung tuloy-tuloy ang ingay. Ang pagtigil ay minsan ang mismong pagsisimula. Ikaw ay may mga susunod pang pagbubukas na hindi mo pa nakikita. Ang ilan ay darating bilang katahimikan. Ang ilan ay darating bilang biglang kaliwanagan. Ang ilan ay darating bilang isang katauhang matagal mo nang hindi pinayagang maging iyo.
Sa bawat isa, ang sinasabi ay iisa, bumalik ka rito sa mas totoo mong bahagi. Ikaw ay hindi pinahiya sa iyong mga pagkaputol. Ikaw ay hindi isinantabi sa iyong mga panahong naligaw. Ikaw ay hinuhubog sa pagitan ng mga bagay na hindi mo pa maintindihan. At kapag dumating ang oras na ang lahat ay magkabuklod, malalaman mo kung bakit kailangan ang mga gabing iyon, bakit kailangan ang katahimikang iyon, at bakit ang pag-aaral na iyon ay hindi sayang. Ikaw ay ngayon nakatayo sa hangganan ng lumang pagkapit at bagong paghinga. Ang hangganang ito ay hindi bangin, ito ay pinto. At ang pinto ay hindi naghihintay na maging perpekto ka. Naghihintay ito na pumasok ka ng buo kahit hindi pa buo ang iyong mga paliwanag. Ikaw ay maaaring maniwala na ang mga tao ng pagod ay nagpatigas sa iyo, ngunit hindi. Ang mas totoo ay mas naging marunong kang dumama. Mas naging marunong kang maghintay, mas naging marunong kang makilala ang tinig ng katahimikan kapag ito ay hindi na pag-iwas, kundi paanyaya. Iyan ang uri ng karunungang hindi nakikita agad, pero hindi nawawala. Ikaw ay nakakarinig na ngayon ng isang mas mahinang tawag kaysa sa ingay ng mundo, ngunit mas matibay kaysa sa lahat ng sigaw ng pag-aalinlangan. Huwag mo itong takasan. Kapag tinugon mo ito, hindi ka mawawala. Ang kabaligtaran ang mangyayari. Mas magiging malinaw ka, mas magiging buo ka, mas magiging iyo ka. Ikaw ay hindi kailangang maghintay ng perpektong pakiramdam bago kumilos sa loob. Minsan ang unang hakbang ay ang pagpayag lamang na hindi mo na ituturing na kalaban ang sarili mo. Minsan ang unang hakbang ay ang pagtigil sa malupit na pagbibigay ng pangalan sa iyong proseso. Minsan ang unang hakbang ay ang pagtanggap na ang naririnig mo ay may bisa. Ikaw ay nasa sandaling maaaring magbago ang tingin mo sa lahat ng iyong pinagdaanan. Hindi na bilang bakas ng pagkabigo, kundi bilang bakas ng daan. Hindi na bilang patunay na may kulang sa iyo, kundi bilang patunay na hindi ka sumuko kahit marami ng gustong magpahinto sa iyo. Iyan ay mahalaga, iyan ay banal. Ikaw ay pinangangalagaan ngayon kahit sa mga bahaging hindi mo alam. Ang mga pintong dati ay sarado ay hindi palaging naiiwang nakasara. Ang mga bakurang matagal na natakpan ay muling nabubuksan. Ang mga ilaw na matagal nang hindi pinansin ay muling sumisindi. Ito ang dahan-dahang